Alright, so good morning mga kapatid. JDB uli ang inyong kabaglingkod. Pag-usapan natin itong sinasabi nila na si dating Pangulong Duterte raw po ay pwede pa raw tumakbo sa pampanguluhan sa 2028. Okay? Well, ilang taon na ba siya ngayon? Diba? Kasi isa ring bagay, kailangan din yung edad eh. Kaya pa ba? Diba? Duterte age. So 79 years old na siya. So pag tumakbo po siya magiging 80 82. So pagdating ng 2028. Ang tanong again, kaya pa ba ng kanyang physical na katawan? No, pag tumakbo pa siya sa pampanguluhan pagka magpresidente. Grabe. Yung nga 80, di ba? Well, alisin muna natin yung edad, 'di ba? Kasi ito, kung titignan niyo na nga lang itsura niya rito noong ito yung 2016, yung merong pahalik-halik pa siya ng bandera, and then ito na mga nasa kabila, sa kanan banda, ito naman yung kuha ron sa Senado during Quadcom hearing. Yan. Kaaway niya yata rito ng si Trillanes. Ito yung 2016. Ito yung nakabudol sa atin para tangkilikin talaga siya. Akala natin talagang makabayan para sa Pilipinas, para sa interes ng Pilipinas. Usapin din noon ng West Philippine Sea. Sabi nga ni Marcoleta, there's nothing as the West Philippine Sea. Pero recently binawi niya na. Kahit walang pangalang WPS, atin to. Kailangan nating ipaglaban. Next. Anyway, sabi nga naman ni PBBM, nagpapapansin lang yan para mapag-usapan lang because he's a candidate. Okay, ngayon, tingnan nyo ha. Uy, ba't nandito to? Sabi rito, kasi ito yung dapat natin tingnan itong constitution natin. Sabi dyan, under Article 7, Section 4 of the Constitution, the President and the Vice President shall be elected, blah, 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 6 years na po sila. Adjust natin dito. The President shall not be eligible for re-election. So, tinignan ko ngayon sa mga legal dictionary ang ibig sabihin po ng re-election. Ang sinasabi po nila dyan sa re-election is yung so incumbent ka ngayon, yung succeeding or yung immediate election, yun po. Ang sinasabi ng Constitution natin ay hindi raw ho po pwede dito sa re-election. Okay? And then ito pa, no person who has succeeded as president, like yung in the case of Gloria Arroyo, erap in Gloria Arroyo, and who has served as such for more than 4 years shall be qualified for election in the same office at any time. So, ibig sabihin, ito daw pong humalili, no? Sa, halimbawa, nabakante yung posisyon ng pagkapangulo, tapos siya ay nakaka2 taon pa lamang sa kanyang pwesto. Ngayon, ang humalili sa kanya ay nakabuno ng 4 na taon. No, sabihin natin wala pang 2 taon natapos na nabubuo yung kanyang termino, na wala na sa pwesto yung presidente. And then under the rule of succession, ang papalit po rito ay ang presidente, ang vice-presidente ng Pilipinas. So, katulad nung kina-erap doon at Gloria Arroyo, si Gloria Arroyo yung humalili. Now, ang sabi rito ng batas, eto ha, tignan nyo maigi. Ang sabi rito, no person who succeeded na naka-4 na taon daw po ay shall be qualified for election in the same office. So, ibig sabihin, hindi po siya po yung naka-4 na taon na successor, hindi pwede tumakbo sa pampanguluhang pwesto. Okay? Deprived na siya. At any time. Ba? Ano ho bang ibig sabihin ng anytime? Subukan natin tingnan sa sa internet. Any time. Sabi sa Tagalog, kahit kailan po ang ibig sabihin ng anytime. So sigurado lang natin na na kahit kailan. So ang ibig sabihin po dito mga kababayan, ito hong parting ito, dapat po itong bigyan ng konsiderasyon sa pagdidesisyon.
Kasi sinasabi, ang ginagamit po ritong basihan ng kabilang kampo ay ito pong presidente yung kasalukuyang nakaupo ay hindi po pwedeng kumandidato uli. Like in the case of PBBM. Ito yung natalakay na po natin dati noong panahon na 2021 kasi may mga BDS na supporters si dating Pangulong Duterte na sinasabi nila dapat ay patakbuhin pa rin siya, bigyan ng second term, katulad raw kasi noon ni Marcos, ganyan-ganyan. Bakit okay Tatay Digong, hindi po pwede yon? Anak ng tokneneng, nasa constitution kasi na hindi pwede ng re-election ang sitting president. And therefore, pwede siyang tumakbo ng vice president. At yun na nga nabalita noon magba-vice president siya. At yun din yung inabangan ni PBBM nang kumalas na siya sa Nationalista Party because that party cannot decide for him. Diba? Na kung ano yung magiging ang desisyon niya, mag-national siya, mag-presidente, isusuportahan siya bagkus ang Nationalista Party nga sabi niya nakaabang sa desisyon ng mga Duterte. So ayaw niyang may itsipwera pa siya. Diba? Na baka hindi na naman siya makatakbo ng presidente, busy na naman. So ang ginawa niya, nagsulo. So inabangan na lang naman niya sa desisyon ng mga Duterte who will run to be his vice president. And eto na nga po si Duterte matanda, ayaw kay PBBM. Then si Sara yung naging vice president, di ba? At nanalo sila pareho. Pero ito ho yung kapansin-pansin. So kung sino man, ito tingnan nyo ha, kung yung humalili po, kung yung humaliling vice presidente na naging presidente at nakapaglingkod ng 4 na taon, sinasabi rito ay hindi pwede kailanman tumakbo sa pampanguluhan. Isipin mo, successor ka. Ang mandato mo as vice president, ibig sabihin dapat nga payagan kang tumakbo sa pampanguluhan, di ba? Kaya lang nandiyan sa Constitution sinabi, kapag nakapagsilbi ka naman ng 4 na taon o higit pa o kaya 4 years and 1 day, hindi ka na pwedeng tumakbo sa pampanguluhan. Lugi ka. Yung ibang presidente, full 6 years. Ikaw, humalili ka lang, 4 years mahigit lang na buno mo, disqualified ka ng tumakbo for election ng pagka-presidente. Kahit kailan. Di ba? Anytime nakalagay kahit kailan. So, kung siya po ay pinagbabawalan na kahit kailan ay tumakbo pa sa pampanguluhan, alangan naman na ang presidente or the sitting president or the former president papayagan pa na makatakbo. Di ba? Kasi nga, ang isa nga na, saan nga rito lumabas, hinahanap ko yung transcript ng debate na ginawa po ng mga constitutional framers natin dito sa Article 4, Section 4 na nagbalangkas nito. Kasi ang binabanggit po rito rin talaga nila ay bawal nga po siyang tumakbo sa re-election, and then at any time yung mga previous president po ay hindi na po pwedeng tumakbo, kabilang itong humalili na nakapagsilbi ng 4 na taon o higit pa. Kumbaga, tinapos niya yung termino ng sitting president na na-disqualify na from holding this office. Diba? Kaya yung sinasabi nila na si Duterte raw pwede pang tumakbo, pampanguluhan. Ayan maliwanag dyan Diba? Maliwanag. Ang pinuputo lang kasi rito ni Alvarez, hanggang dito lang the president shall not be eligible for any re-election. Teka, saan yung paliwanag niya dyan? Meron yan Teka, 1 sec. Eto. Nasabi dito, dating Pangulong Duterte muling tatakbong presidente. Sabi ni Alvarez, hindi na magiging sapat ang probisyon sa saligang batas na nagbabawal sa pag-re-elect ng Pangulo dahil ito ay para lamang sa mga nakaupong Pangulo at hindi para sa mga nakatapos na ng kanilang termino at nagpahinga ng isang termino. Diba? So, ano lang talaga, ikinulong lang ho nito yung kanyang sarili
doon. Doon lang niya talaga itinali nito ni Alvarez na etong nagpahinga naman na ng isang termino, pwede na, hindi naman siya re-electionista. Yung provision na yun ang ginagamit niya is anti-re-electionist. Okay? So maliwanag yun. Pero meron ho kasi rin namang sinasabi nga na at any time hindi ho po pwede na na tumakbo pa yung naka-4 na termino. Di ganun din naman puro sa presidente na hindi lang naka-4 na taon pagkus naka full 6 years ng termino. 'Di ba? Ito lang 'yan eh. So kung pipilit nila na tumakbo si dating Pangulong Duterte, okay, sige, ipilit nilang tumakbo. O sige, and then si PBBM rin after ni Duterte, patakbuhin din kaya. 'Di ba? Ano kayang nila roon? Oh. Para sa akin maliwanag yung sinasabi ng ng constitution natin. Hindi pwede. Isa pa, bakit ba ipipilit? Bakit ba kailangan nilang ipagpilitan, ipagsiksikan na na patakbuhin pa siya? 'Di ba? Unang-una matanda na. Paano ngayon yan? Kasi mahalaga rin po diyan, ito ba nga level ng kanyang kaisipan, 'di ba? Malinaw pa ba? Kaya niya pa bang magpatakbo ng isang bansa na napakakulit ng mga mamamayan, na merong isang katutak na mga DDS na mahina amintindi? 'Di ba? So, kung titignan niyo nagkaroon na siya ng 6 na taon. Ano pa ba ang gusto niyang patunayan? Yun yung mga tanong doon. Ano pa yung gusto ninyong patunayan? Nagkaroon ka ng 6 years. 'Di ba? Matanda ka na, kumukupas na yung lakas ng katawan mo. Kaya dapat i-enjoy mo na lang yung buhay mo. Isa pa, ano patutunayan mo? Meron pa akong hindi nagawa na gusto kong magawa sa mga kababayan natin. Gaano na kasi siguro na ikaw lang ang makakagawa niyan? 'Di ba? Hindi ba pwedeng gawin yan ng ibang tao? Hindi tingin mo, hindi ba nila kaya yan? Para sa bayan. Wala na bang ibang leader ang Pilipinas? 'Di ba? Will it promote goodwill? Yung ganyang klaseng plano? Is it fair to all concerned? 'Di ba? Dapat mga ganun Nagpapakita lang ho kasi etong mga nakapaligid kay Duterte, including him, doon sa mga nakapaligid sa kanya, kaya nila yan ipinupush na siya ho ay tumakbo-takbo, simple lang yan. Makikinabang ho kasi sila na naman. 'Di ba? Sabi nga ng iba, ganid naman sa kapangyarihan yan. Uga-uga na, hirap nang maglakad. Nakakalimutan na, minura niya si PBBM, hinawngawan niya. Tapos kinabukasan, iba na naman ang sinasabi. Paano mo papaghandilin ng isang bansa ang ganyang klase na ng level ng isip? Tapos yung kanyang katawan, 'di ba? Kay Duterte naman, kung papayag siyang gawin niya yan, matindi rin 'to. 'Di ba? Ang maliwanag lang nito talagang habol nito is the immunity. At makontrol na habang siya'y nabubuhay, hindi siya mapipick up ng Interpol para sa ICC. 'Di ba? Wala lang wala akong nakikita ibang dahilan kundi yun lang Sabi ni United Ilocandia, gagawin niyang ang Pinas na probinsya ng China, JDB. Yun ang hindi niya nagawa. Diba? Anong hindi niya nagawa pa rito? Tuluyang maipaubaya, makumbinsi ang mga mambabatas natin na maipaubaya na ang West Philippine Sea sa mga incheck. Diba? Kasi after his presidency, diba? Sinabi niya yan Pero during his presidency, ano ginawa niya? Pinasok niya yung mga agreements na hindi maganda para sa interest ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Pinasok niya yung unang-una na temporary, extraordinary, 'di ba? Tapos sumunod, pinasok niya yung yung gentleman's agreement, pinasok niya yung isang kasunduan na status quo. Tapos pumayag siya
sa gusto ng China na hindi na magpapatrolya ang Pilipinas doon sa West Philippine Sea. Grabe, di ba? Hindi na magpapatrolya, kailangan sabi ng AFP hindi pumayag. Sapagkat ito'y kanilang mandato na pangalagaan ng ating teritoryo. Oh. So nagkasundo sila na once a month. Tapos sabi nila, wala naman dyan ganyang gulo-gulo noon. Paano tayo guguluhin ng China? Halos ibigay na po natin sa kanila. Di ba? Pinayagan ng lahat-lahat. Kayo na magpatrolya dyan. Ang Navy namin, once a month na lang kasi ayaw nilang pumayag ng wag na. Oh. Ay, nako. Mga nakapaligid dito, di ko pare-pareho. mga ganid sa kapangyarihan eh. Akala mo naman napakagagaling ang humawak ng pwesto ng gobyerno. 'Di ba? Wala rin naman. Asa din naman sa ibang bansa ang pagpapaunlad sa bayan natin. Walang naitayong negosyo. No, na po pwedeng ang gobyerno magkakaroon ng extra income na hindi ginagamit ang pangungutang. 'Di ba? Mainam nga ngayon, meron tayong Maharlika Investment Fund. Pinasok na yung energy sector. Target na rin na makuha yung shares ng ng mga Chinese. Diyan sa NGCP. 'Di ba? So may maaring unti-unti na makontrol natin uli ang ating grid lines, 'di ba? Yung pagpapatakbo na yan, and then makuha na rin ng Meralco. Hindi man itong mapababa kaagad ang presyo ng kuryente, 'di ba? Hindi man ganoon, ang importante ang benepisyo nito, kikita itong Maharlika Investment Fund diyan sa NGCP, tapos yung kita nito pandagdag sa gagastusin sa budget na kailangan ng gobyerno natin, and therefore yung deficit natin, yung pagitan ng income ng gobyerno at yung expenses ng gobyerno, yung diferensya nito, yung deficit, hindi na po natin uutangin ng ganong kalaki kung malaki man. Bagkus mababawasan ng maiko-contribute galing dito sa investment na to sa energy sector. 'Di ba? So marami pang pwedeng pasukan. Meron bang ganon ang Duterte administration? Wala. Ilan ang utang na iniwan dito sa atin? 'Di ba? 7 trilyon ang utang na iniwan niya dahil nag-pandemic. Patay naman ang mga Ang nangyari na lang noon, patuloy lang na pinasasahod yung mga manggagawa sa gobyerno. Yung private sector, di naman nila ginagastusan yan. Ang DSWD nagbibigay ng mga ayuda. Ganun lang yun. Hindi naman di ba? O yung mga government projects, hindi naman gumagalaw ang budget nun. Kaya nga na nila yun na-realign yun na mailagay rito sa pagtugon nila sa pandemic. Ibig sabihin ko, may pera tayo nun. Yung para sa mga budget nun. Kung mangungutang po dapat sana pagkatapos ng pandemic, tama ba? O bago magtapos yung pandemic, doon mangungutang kasi natuyuan na talaga. Kaso hindi sabayan Ay nako. Ako naisip-isip ko rin yung listahang binigay na ang dami-dami. Okay, ang dami ng mga flood control projects. Alak ng putya, yun pala yung ni-repair ng Marcos administration ng DPWH natin. Kamusta yung gastos doon? 'Di ba? 51 billion mula 2019, 2022 nagkaroon ng Davao ng first district ni Pulong. Anong nangyari? Nasolusyonan ba yung baha? Ang flood control, wala ring nangyari. Ambon pa lamang, binabaha na sila. Walang pinagbago since 1987 na nagsimula siya dyan sa pwesto. Di ba? Ay nako, tapos pangabaliking presidente. Well, nasa taong bayan na yan kung iboboto siya. Pero masyado naman nahuyatang makapalang mukha ng mga nagsusulong yan, gayong maliwanag naman doon sa Constitution na ang sinasabi, etong humalili, yung humalili nga lang sa succession, hindi po pwedeng tumakbong pampanguluhan kailanman or kahit kailan. So pahinga na po siya.
eh di lalo na rin ang presidente. Kasi ang diwa nga po ng constitutional framers dito, once you became president, once you're done with your term, you're good. Bigyan ka na ng pension, tapos hindi ka na pwedeng kumandidato sa anumang pwesto. Kasi nga po, pinipigilan dito nila na mangyari daw yung panahon nung panahon ng tatay ni PBBM. Yun ang pinaka main reason nila dyan kung bakit binawalan nga ng re-election. At ang isang gusto pa nilang mangyari, kapag ka maging presidente ka na, kahit na ikaw ay humalili lamang at naka-4 na taon ka naman mahigit sa pwesto, hindi ka na pwedeng magpresidente uli. Di ba? Ganun naman. Kasi hindi na ulinaw ng batas eh. Pinahihirap nila. At saka yun ang diwa kasi nga ng constitutional framers, sila Father Bernas. Di ba ayaw nila kay Marcos Sr.? Ayaw nila yung ginawa nito na tumagal ng napakahabang panahon sa pwesto. Kaya pinipigilan nila na mangyari uli yun. Di ba? Ganon din yung pagkandidato, Jojo, sa ibang pwesto. Hindi din. Base dun sa debate ng mga constitutional framers niyan, nila Father Bernas. Ngayon, meron hong mga nakakatakbo, katulad ni Gloria Arroyo, katulad nito ni Erap. Si Erap po ay hindi po ito na disqualify because of impeachment. Wala siyang ganon. He was never impeached. Okay? Yung impeachment court na yan, na-dissolve na lang yan because he was ousted by EDSA II. Yan ang nangyari kay Erap noon. Tapos nahatulan naman siya noon ng guilty sa plunder case. Tapos nagkaroon ng final judgment. Diba? So doon po nagsimula yung kanyang disqualification. Magkaroon siya ng perpetual disqualification dahil sa plunder. Kaya lang si Gloria Arroyo, binigyan siya ng absolute pardon, therefore na-restore ang kanyang civil rights na makaboto at iboto muli. Asing lahat na-restore. Yung kanyang kasalanan, kumbaga binura ni Gloria Arroyo, pinatawad siya noon. Kaya siya nakakatakbo uli. Okay? So kung yung parte na dapat ba siyang tumakbo uli para maging pampanguluhan under this constitution, that is already invalid. Si Gloria Arroyo, tumakbo siya sa pagkakongresista, maging si Erap, tumakbo sa ibang position, that's already invalid. Kaya lang ang problema kasi sa constitution natin, ang gulo ng titik nito. Hindi talaga in-specify re-election and any re-election and to any positions. Ganon dapat ang nilagay after the presidency. Ganon eh. Walang ganon kasi kaya nag-uugat pa ito ng samot-saring mga interpretation ng mga kababayan natin. Yun ang naging problema rito. Ito nga, diba, the president shall not be eligible for any re-election. Okay, sabi nila, hindi ako magpipresidente. Pati yung mga nagpahinga, takbo ko ng mababang pwesto. Diba? So itong sinasabing ito nila Alvarez, si Gloria Arroyo nga hindi nga nagbalak tumakbo uli pampanguluhan eh. Malakas pa si Gloria Arroyo pero never niyang inulit na magpresidente uli. Di ba? Kung merong mas nakakamiss ng termino, mas makakamiss diyan si Gloria. Imagine 10 taon yata sa pwesto 'yan. Di ba? Nakuha niya kay Erap na 3 taon mahigit. Tapos nakadali pa siya ng another 6 years ng eleksyon laban nila ni Erap, yung Hello Garcia, diba? Pero again, sinasabi nga rito yung presidente na yung successor, diba, ng presidente na nakabuno ng 4 na taon,
hindi na po pwedeng tumakbo sa pampanguluhan kahit kailanman. So ito ho, kung pwedeng pagsabihin na pwede kayo tumakbo, sige, sa mababang posisyon, pero pag dinispute yan sa Korte Suprema, lilitaw at lilitaw pa rin po. Titignan na titignan dito ano ang sinasabi ng mga constitutional framers. Yung pinagdebatihan, doon po kasi nakikinitignan ang diwa ng batas. Ang diwa ng batas ay yung laman ng mga debate na hindi kayang ititik sa mga batas, pero po pwedeng balikan dahil may transcript. Okay? So, yun. 9 years si Gloria Arroyo, no? Grabe. Pwedeng gahaman lang po talaga. Tingin nyo ho kaya nakalimutan? Alam nyo naman ho, sa Pilipinas, di ba? Sabi nga ang isang abogado, bigyan mo ito ng isang batas, isang provision. And, nako, to tell you, magkakaroon yan ng isang dosenang magkakaibang interpretation na may mga magagandang paliwanag pa. Ganon dito sa Pilipinas. Okay, so iwan muna natin to.